morning mga kalinis. Maaga kaming natapos ngayon, kaya Libre ko siya. date muna kami dito sa McDo. Check your time. Breakfast. 7:30. 7:30 in the morning. Napakadilim pa sa labas. Ano oras tayo nagsimula? Alas 5. Alas 5. Bali, hindi masyadong ngayon. Hindi masyadong marumi, kaya maaga kaming natapos. Yun. So, kain po tayo. Ganun pa rin ang weather dito. Malamig pa rin. Napakalamig sa labas. Negative Kaya kami balot na balot. Negative 37. Negative 37. Last week pa yung lamig dito kaya so wala pa yung mga golden age. Golden girls. Golden girls. So, kita kami sa Walmart, sa loob ng Walmart. Matatandang nagkakape rito sa umaga. Malamang ganun din abutin namin pagtanda namin. Kape rin kami. So, ito yung lagi namin na-order. Chicken McMuffin, breakfast. Ito masarap to, peach pie. Feel detached. Masarap yung hash brown ng McDo at saka yung kape nila. Mas masarap pa sa Tim Hortons. Yan. Same price lang naman din sila. Pero mas masarap yung Earl Grey ng Tim Hortons. Yung coffee nila dito masarap din. Eto. Anong masasabi mo sa coffee ng... Bakit masarap yung coffee ng McDo? Kasi manager siya dati. Store manager siya dati. Mahal. Bakit tip mo lang? Special yun, special blend ng magkakape sa buong mundo. Pinadevelop talaga ng McDonald's yun, nag-invest sila para masarap yung coffee nila. Pero ang McDonald's hindi na nanalo sa Jollibee sa Pilipinas no? Sa Pilipinas lang sila hindi nanalo. Dahil matalino ang Pilipino. Yung kasunduan ng McDo, napaparamihin ni George Yang yung branches ng McDo, hindi natuloy. Kasi? So, kinapatalayas na ng Jollibee yun. Pinapitalas ng Jollibee. Nagtayo na ng tayo ang mga Jollibee kung saan yung mga crowded. Kaya nga nung araw sinasabi, cheap ang Jollibee kasi meron sa Baclaran, sa gitna ng Baclaran, meron sa Divisoria, sa KP Towers. Kasang kung saan crowded ang tao. At higit sa lahat, nakuha ni Jollibee yung panlasang Pinoy. Kaya gustong gusto ng mga Pilipino yung Jollibee. At syempre, masarap dun naman. Kahit ako kung saan nakarating dahil sa McDo, kung saan akong bansa nakarating, nanlibre dahil sa McDo, masasabi ko pa rin talaga masarap ang Jollibee. Masarap yung manok nila dun Chicken pa lang Pero sa akin, number 1 ang chicken ng Tropical Hot Hamburger. Kasi malalaki. Masarap din talaga. Bumababa pa ako nun sa Bacoor kahit na Cavite City ako. Ang ticket ko pang Cavite City, pero pag dumaan sa Bacoor ng sa Talaba, may Tropical Hot doon Bumababa ako para kumain lang doon tapos sasakay ulit. Parang hindi ata ako nakakain doon. Kasi sa lugar namin walang tropical Doon sa Talaba nung araw meron. Ano lang, Jollibee tsaka McDo. Ang huling tropical. Pero madalas sa Jollibee kasi nga masarap. Kasi nga maraming branches na Jollibee noon. Gusto ko sa Jollibee yung yung hotdog nila. Ako chicken talaga. Cheese.
Peach mango pie. Unang Greenwich nun sa ano, sa Greenbelt. Kasi dun sa may ano Greenwich, sa may Greenbelt, dun nagtutugtugan linggo, pag weekday. Halimbawa biyernes may tugtugan doon, libre. Yung mga upcoming bands doon tumutugtog. Tumugtog kami ng tropa ko nung araw doon. Natikman ko yung mga pizza nila dati. Kasi yung organizer ng tugtugan, may libreng pagkain. Doon niya binili sa Greenwich. May libreng pa pizza. Hanggang sa nag-iba ng formula yung Greenwich. Umarap din naman. Tapos binili siya ng Jollibee. Kasi sa maging kakompetensya, binili siya ng Jollibee. Tapos dinevelop pa ng Jollibee yung product line niya. Idea yun. Dalawang kitchen, isang building. Dalawang establishment, diba? Makakatipid sila sa rentaran. Ganito lang buhay namin dito. Tapos maglinis. Gigising na umaga. Maglilinis. Magkakape sa team so kaya sa McDo. Pag dito sa McDo, tapos kumain, ikot-ikot kami dyan sa loob ng Walmart. Sabay grocery na rin. Pagdating sa bahay, kung ano yung luto kagabi, yung pananghalian. So pagdating namin sa bahay, upo lang kami. Nood TV, tapos matutulog. Gigising ng hapon, lalabas ulit. Mga 3 oras sa hapon, makakauwi kami alas 8. Nabukasan, repeat again. Pero pag Sabado, ano tayo? Full day tayo pag Sabado. Full day, 8 hours. Oo. Labas kami ng mga 4 o'clock or 4:30. Uwi kami ng mga 2. Pero sila rito ng ano, peach pie. Bagong luto to. Lalagay lang sa kulang lang talaga yung mango flavor. Kasi peach pie lang yan. Itong pie talaga, mainit. Parang gayon na rin yung kalaki ng Kasi, peach mango pie ng kasi Canada, di ba? bagong luto. Na-tiyempohan natin kaluluto lang nito eh. Kasi nga, alas 7 ang open ng Walmart. Masarap kumain pag umaga tapos Pero pag pumunta ka sa ibang McDo, hindi available ang pie sa umaga. kasi hindi pa ginagawa. Hindi sila nakakabenta. Nagluluto lang sila pag alas 11. Doon sila mahina.
Kasi pag hindi ka nagluto, wala kang ibebenta. Diba? Kasi kung meron kayo luluto, meron kayo ibebenta. Ba't ganun? Diba, pag may umorder, wala kang may ibibigay. Kasi wala kang luto. At sabihin mo, alas 11 pa. O alas 10 ka pa magluluto. Susunod nun, it's either hindi na pupunta sa'yo dahil wala kang apple pie. Tapos, pumunta na siya doon, bumili ng kape, hindi mo siya nabibentahan ng additional. Kahit konti magluto, di ba? Kahit pa isa-isa dapat meron. Kaya kita mo biran tayo pumunta doon sa McDo na yun. Wala kasi. Doon yun sa anong street yun? 58th Street. 51st. Kasi nung last, kailan ba tayo bumili dyan? Linggo. Nasa vlog natin yun eh. Wala raw silang peach pie. Wala silang lutong pie. Kahit apple pie, wala. Isa yan sa standard bearer ng McDo. McDo is well known sa Big Mac, McChicken, Filet-O-Fish. Ay, gusto ko Cheeseburger. dito yung Filet-O-Fish nila. Cheeseburger, yan ang mga, sa yan ang mga standard bearer. McChicken. Sa Canada, Filet-O-Fish. Quarter cheese. Tapos naumuwi ako ng Pilipinas. Apple pie. Meron din naman Filet-O-Fish. Oo, wala silang apple pie. Wala silang, isa sa mga standard bearer nila, hindi available. Masarap. Tsaka yung mga McDo rito, naku, panis. Puro lahat sila marurumi. Sa Pinas ang malinis. Sa Pinas ang pinakamalinis, tsaka sa Kuwait. Pilipino kasi. Dahil sa Pilipino trabahador mo, malinis ang tindahan mo. Hindi, stricto sa atin. Stricto. Saan? Fast food sa atin. Saan pasod? Pinas? Oo, kaya nga malinis eh. Wendy's. Nagtrabaho ko dati sa Wendy's eh. Pag marumi. Hindi ka ubra pag marumi. Student. Yari ka rin pag Working marumi. student. Hindi ka mabebentahan pag marumi. Pag marumi, lalo na pag marumi yung washroom. Huwag ka nang bumili ng pagkain pag marumi ang isang establishment, pag marumi ang washroom. Huwag ka nang bibili. Kasi kung marumi yung washroom nila, marumi rin ang kitchen nila, malamang. Pag ang isang establishment, malinis ang restroom, yun, sa lahat ng bagay, malinis sila. Yan ang pamantayan ng kung malinis yung isang establishment o hindi. Parang sa tao, pag malinis yung paa, malinis yung tao. Unang tinitingnan yung paa. Pag marumi yung sakong mo, doon, naghuhugas ba ng pepe to, ano? Ayun. Masipag yung supervisor na yun. Dapat na maubos. Tsaka alam niyo yung ginagawa niya. Siguro bago yun. Ngayon ko lang nakita yan dyan. Pagbago talaga, masipag pagbago. Naalala ko tuloy si ano eh. Naalala ko si Kama at saka si ano. Si Kama at saka si Tara. Si Tara Nepalese, si Kama Sri Lankan. Nagtalo sila. Kung sino maunlad na bansa sa kanila. Sabi ni Kama, doon ba sa inyo may KFC? Sabi ni Tara, oo, may KFC sa amin sa Nepal, sa town proper daw.
Alam ko walang KFC sa inyo. Hindi, meron. Yung local na niluluto. Hindi KFC yun. Sabi ni Kama. Tapos sabi niya di talo sila, doon ba sa inyo may ganito? Palit-palitan sila. Kami, tahimik lang kami, tawa kami ng tawa, di ba? Tapos eto na. O sige, dito matatalo ka na, sabi nung Sri Lankan doon sa Nepal. Yung dalawa pong nagtatalong yun, tao ko sa tindahan ko dati, doon sa Kuwait. Ngayon, sabi ni Kama. O sige. Dito, talo ka na rito malamang. Panalo ko, sabi niya gano'n. Anong tanong mo? Sabi ni Tara. Sabi ni Kama, o sige, pag nagbakasyon ka sa inyo, ilang araw ka bago makauwi sa inyo? Sabi ni Kama, ako, pagkagaling ko sa airport, isang sakay lang ako. After 2 hours, kahit traffic yan, nandun ako sa bahay. Ikaw, ilang araw ka? Sabi ni Tara, bro, 7 days. Layo, ano? Tapos tahimik lang kami mga Pilipino, di ba? Imbis na tumawa kami, tahimik lang kami. Sabi niya, bro, it's 7 days. What? Sabi ko, 7 days nang mawawala sa bakasyon mo? Yes, sir. Sabi ni Tara. Yes, sir. Just one way. So, ilang linggo ka lang mag-i-stay doon sa inyo? 2 weeks lang. After 2 weeks, aalis ka na uli. Sabi niya gano'n. Gano'n talaga kasi magbabas kami 12 hours. Sabi niya gano'n, 12 hours. Tapos aakit kami ng bundok. 3 bundok pa yon. Grabe, no? Hirap din pala. Tapos sasakay pa kami ng mga 7 hours. Sabi niya gano'n. Bago makarating sa kanila, after 7 hours, aakit pa sila uli sa kalahating bundok yata. Hirap din eh. Pinakita niya yung nasa burol sila. As in talagang maulap. Alam mo yung humahampas yung ulap sa sa lupa, parang sa Tagaytay. Dumadaan yung ulap sa Tagaytay, di ba? Sobrang lamig nun. Oo, pero marami siyang pre-range chicken. Tapos alam mo yung sa mga bahay ng Aita sa taas ng bundok, ganun yung environment. Kaya lang parang sila lang yung nasa bundok na yun. Marami kang bala ngayon mahaba-haba yung binura mo yung mga video mo. Nilipat mo. Hindi. Yung mga binura ka lang. Binura mo lang. Yung mga in-upload mo, sinave mo. Yung binura mo. Da-upload ka na bago ko nagbura. Okay yun. Documented na naman eh. Basta naka-upload na. Okay na yun. Sotyo na kagad. Sotyo na. Tapos na yung date natin. O siya po. See you later, guys.